Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong, natanggap mo ba ang banal na Espiritu nang ikaw ay sumampalataya? Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa mga gawa ng mga apostol, 19 na kabanata. Kinumpleto ni Pablo ang pakikiisa kay Jesus ng mga mananampalataya sa Efeso. Habang si Apolos ay nasa Korinto, tinahak ni Pablo ang panloob na daan at nakarating sa Efeso. Doon ay natagpuan niya ang ilang mga alagad at tinanong sila, "Natanggap ba ninyo ang banal na Espiritu nang kayo ay sumampalataya?" Sumagot sila, "Hindi. Hindi man lang namin narinig na mayroong banal na Espiritu." Kaya't nagtanong si Pablo, "Kung gayon, anong binyag ang natanggap ninyo?" "Ang bautismo ni Juan," sagot nila. Sabi ni Pablo, "Ang bautismo ni Juan ay isang bautismo ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga tao na maniwala sa darating na kasunod niya, iyon ay kay Jesus." Pagkadinig nila nito, sila ay binautismohan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang mga kamay sa kanila, ang banal na Espiritu ay dumating sa kanila at sila ay nagsalita ng mga wika at nagpropesiya. May mga 12 lalaki lahat. Pumasok si Pablo sa sinagoga at buong tapang na nagsalita doon sa loob ng 3 buwan, mapanghikayat na nakikipagtalo tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang ilan sa kanila ay naging matigas ang ulo. Tumanggi silang maniwala at siniraan sa publiko ang daan, kaya iniwan sila ni Pablo. Isinaman niya ang mga alagad at nakipag-usap sa kanila araw-araw sa bulwagan ng lektura ni Tiranos. Nagpatuloy ito sa loob ng 2 taon. Ano pat ang lahat ng mga Hudyo at mga Griego na naninirahan sa lalawigan ng Asya ay nakarinig ng salita ng Panginoon. Ang karanasan ng mga anak ni Sceva sa paggamit ng ngalan ni Jesus. Ang Diyos ay gumawa ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Ano pat ang mga panyo at mga tapis na nadampi sa kanya ay dinala sa mga may sakit, at ang kanilang mga karamdaman ay gumaling at iniwan sila ng mga masasamang espiritu. Ang ilang mga Hudyo na naglilibot sa pagpapalayas ng masasamang espiritu ay sinubukang tawagin ang pangalan ng Panginoong Jesus sa mga inaalihan ng demonyo. Sasabihin nila, "Sa pangalan ni Jesus na ipinangangaral ni Pablo, inuutusan kitang lumabas." Ang 7 anak ni Sceva, isang Hudyong punong saserdote ang gumagawa nito. Isang araw, sinagot sila ng masamang espiritu, "Kilala ko si Jesus at alam ko ang tungkol kay Pablo. Pero sino ka?" Pagkatapos ay tumalon sa kanila ang lalaking may masamang espiritu at dinaig silang lahat. Binigyan niya sila ng matinding pambubugbog, kaya tumakbo sila palabas ng bahay, nahubot-hubad at duguan. Nang malaman ito ng mga Hudyo at mga Griego na naninirahan sa Efeso, silang lahat ay natakot at pinarangalan ang pangalan ng Panginoong Jesus. Marami sa mga naniwala ngayon ay dumating
at hayagang ipinagtapat ang kanilang masasamang gawa. Ang ilang nagsagawa ng pangkukulam ay dinala ang kanilang mga balumbon at sinunog ang mga ito sa publiko. Nang kalkulahin nila ang halaga ng mga balumbon, ang kabuuan ay umabot sa 50,000 drakma. Sa ganitong paraan, lumaganap ang salita ng Panginoon at tumagos sa kapangyarihan. Matapos nangyari ang lahat ng ito, nagpasya si Pablo na pumunta sa Jerusalem, dumaraan sa Macedonia at Akaya. Pagkatapos ko doon, sabi niya, kailangan ko ring bisitahin ang Roma. Nagpadala siya ng 2 sa kanyang mga katulong, sina Timoteo at Erastus sa Macedonia, habang siya ay nanatili sa lalawigan ng Asya ng kaunti pa. Ang kaguluhan sa Efeso. Nang mga panahong iyon ay nagkaroon ng malaking kaguluhan tungkol sa daan. Isang panday pilak na nagngangalang Demetrius na gumawa ng mga pilak na dambana ni Artemis, nagdala rin ng hindi maliit na hanapbuhay para sa mga manggagawa. Tinawag niya silang lahat, kasama ang mga manggagawa na kaugnay sa kalakalan, at sinabi, "Mga kasama, alam ninyo naman na malaki ang natatanggap natin sa negosyong ito. At nakita at narinig ninyo kung paano nakumbinsi at nailigaw ng taong ito na si Pablo ang napakaraming tao dito sa Efeso at halos sa buong lalawigan ng Asya. Sinabi niya na ang mga Diyos na gawa ng tao ay hindi mga Diyos. May panganib hindi lamang na mawawalan ng magandang pangalan ang ating kalakalan, ngunit pati na rin ang templo ng dakilang Diyos sa Artemis ay mapapahiya, at ang Diyosa mismo na sinasamba ng buong lalawigan ng Asya at ng mundo ay aagawan ng kanyang banal na kamahalan." Nang marinig nila ito, sila ay galit at nagsimulang sumigaw, "Dakila si Artemis ng mga Efeso." Hindi nagtagal ay nagkagulo ang buong lungsod. Sinunggaban ng mga tao sina Gayo at Aristarco, ang mga kasama ni Pablo sa paglalakbay mula sa Macedonia, at nagkakaisang sumugod ang mga tao sa teatro. Nais ni Pablo na humarap sa karamihan, ngunit hindi siya pinayagan ng mga alagad. Maging ang ilan sa mga opisyal ng lalawigan, mga kaibigan ni Pablo, nagpadala sa kanya ng mensahe na nagmamakaawa sa kanya na huwag makipagsapalaran sa teatro. Ang pagpupulong ay nasa kalituhan. Ang ilan ay sumisigaw ng isang bagay, ang ilan ay iba. Karamihan sa mga tao ay hindi man lang alam kung bakit sila naroroon. Itinulak ng mga Hudyo si Alexander sa harap, at ang ilan sa karamihan ay sumigaw ng mga tagubilin sa kanya. Sumenya siya ng katahimikan upang makagawa ng pagtatanggol sa harap ng mga tao. Ngunit nang malaman nila na siya ay isang Hudyo, halos 2 oras silang sumigaw ng sabay-sabay, "Dakila si Artemis ng mga Efeso." Pinatahimik ng kawani ng lungsod ang karamihan at sinabi, "Mga tao ng Efeso, hindi ba alam ng buong mundo na ang lungsod ng Efeso ay ang tagapag-alaga ng templo ng dakilang Artemis at ng kanyang larawan na nahulog mula sa langit? Sa makatwid, yamang ang mga katotohanan ito ay hindi maikakaila. Dapat tumahimik kayo at huwag kumilos ng padalos-dalos. Dinala ninyo ang mga lalaking ito dito, kahit hindi nila ninakawan ang mga templo o nilapastangan ang ating Diyosa. Kung sa oras na iyon,
Si Demetrius at ang kanyang mga kapwa manggagawa ay may hinaing laban sa sinuman. Bukas ang mga korte at may mga prokonsul. Maaari silang maghabla. Kung mayroon pa kayong gustong sabihin, dapat itong ayusin sa isang legal na pagpupulong. Tulad nito, tayo ay nasa panganib na makasuhan ng panggugulo ng walang pahintulot dahil sa mga pangyayari ngayon. Sa kasong iyon, hindi natin magagawang sagutin ang kaguluhang ito dahil walang dahilan para dito. Pagkatapos niyang sabihin ito, pinauwi niya ang kapulungan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.